kailan po ba talaga attorney yung schedule ng barangay and sangguniang kabataan election? Kasi ang huli kong dinig o huli kong balita, attorney, isasagawa ito November 2, 2026. Yun pa rin po ba yung update doon, attorney? Opo, ang natin, yung final schedule na po ng barangay election gaganapin po sa November 2, 2026. Sana nung December 2025 yun. Pero nagpasa ang Congress ng batas na postponing the election to November 2. Big question pa ngayon sa Supreme Court at nagpalabas ng Supreme Court ng decision na ang postponement valid naman at yung set na po yung date natin. Final date na po ng barangay election, November 2, 2026. Alright. Ito nga, attorney. So still, November 2 pa rin po talaga yung schedule ng barangay and sangguniang kabataan elections. And dito, attorney, syempre, yung mga nagre-reklamo dito kasi sabi, yung November 2 anyal, All Souls Day, holiday yan. Ay, paano yun, attorney? Hindi naman po ba nun maaapektuhan yung election po natin? Sa tingin ko hindi naman po. Pero siyempre nga pag kahit November 1, ibig sabihin eve of election, siyempre busy na tayo niyan. Pag naman talaga pag election, pagka umaga, holiday naman talaga, every election. Parang manibago lang tayo kasi nga pagkatapos ng All Saints Day, mag-election na. Alright. Ito, attorney, date na ito ng barangay and sangguniang kabataan election sa November 2 nga po. Hindi na po ba ito mababago, attorney? Fix na po ba ito? Or pwede pa rin po? Sa tingin ko fix na po yun kasi yun ang big set na date ng batas, November 2, tapos may Supreme Court decision na kaya tuloy na po yun. Kung saan final na po yun, date November 2. Opo. And paano, attorney, yung mga mga government employee, yung mga teacher, yung mga magpa-participate dito sa eleksyon, obligado silang pumasok, attorney? Apo, tama po yun. Siyempre, kasama na yun po sa nila, yung mag-undergo ng training. Tapos po siyempre, on election day, medyo konting sakripisyo lang nga. Kasi pagka umaga, from All Saints Day, pag umaga, trabaho agad, magsasakripisyo lang sila sa election. Opo. Paano, attorney, kung may magreklamo na bakit November 2 yan? Baka pwedeng palitan? Or paano kung may mag-file ng complaint regarding dyan, attorney? Hindi na po ba yun i-honor, attorney? Sa tingin ko hindi na po kasi nga final na yun. Kailangan ng Act of Congress para i-reset po ang date ng election. Alright, yun. Malinaw, attorney. At least nalinawan kami dito sa info ito. Speaking of reklamo, attorney, dito ba sa ating nasasakupan na lugar, sa Naga, attorney, wala naman ba, attorney, nagsasabi o mga nagpapaabot ng kanilang reklamo, complaint regarding nga po dito sa sa date na ito ng barangay and sangguniang kabataan election, which is November 2, na siguro sa iba talagang weird o hindi dapat. Wala namang nagreklamo sa atin, attorney? Wala naman po. Wala naman nag-complain yan. Kahit mga kandidato, hindi naman yung magko-complain kasi yun ang schedule na date ng batas, yung November 2. Alright, yun. So ito, attorney, proceed tayo dito sa iba pang mga issue sa barangay and sangguniang kabataan election. Marami din po, attorney, ang nagtatanong kasi yung ibang mga lugar minsan nadidelay po yung eleksyon o nadidelay yung halalan. Bakit may mga nangyayaring ganun, attorney? Ano ba yung mga possible na siguro reason? Dapat nga ang ganun talaga election, pang oras ng election, tuloy na po yun. Dapat by pag-open ng 5 a.m., open na po yun. Siyempre, siguro, naman yan, isolated case naman yung delay sa election, except po kung may, talaga, may catastrophe, emergency, or may terrorism.
Pero Dito tayo overall, attorney sa part tuloy natin, po. update tayo ulit sa ating pong mga nasasakupan na lugar. Dito sa Naga City, attorney, kumusta na po yung ating voters registration? Ilan na ba so far yung mga nakapagparehistro dito po sa Naga, attorney? Opo, yung ano po natin, ang total registered voter na Nagas, 123,000. Tapos po yung nagparehistro naman po ng October to December 2025, more or less 2,400 yun. Yun po ang ano natin, running count po ng registrant, 2,400 po, yung October to December last year. Alright. Ito, attorney, sunod kong katanungan, tayo ba'y nagsasagawa, attorney, ng mga yung satellite, mga ganon, attorney? Opo. Yung nakalaang October to December, 30 na po ang conduct na satellite registration sa barangays. At yung remaining 14 barangays po, tatapusin po natin yon by April. Alright. Ano yan, attorney? Araw-araw kayong nagsasagawa ng satellite registration? Or meron lang schedule po? Meron pong schedule, by schedule yan kasi nag-coordinate muna kami sa barangay. Usually, dalawang beses sa isang linggo kami nagkakandak ng satellite registration. Pag Sabado, dito kami sa opisina. Alright. Ito, attorney, malaman namin, ano yung mga hamon o mga challenge sa part ninyo, attorney, sa COMELEC in terms of dito nga po sa pagpaparehistro ng mga botante o ng mga magiging botante dito po sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Sa tingin po natin, attorney, mabigat nating hamon, attorney Michael. Siyempre po una, pag-imbita sa mga would you be voter, yung mentality na matagal pa naman, huwag man tayo mag-rehistro, dapat po early talaga magparehistro para po hindi na magsiksikan pag last few weeks na lang ng registration. Dapat early po talaga magpunta dito yung mga mga would be registrant yan. Tapos syempre sa minsan kulang sa tao, maraming registrant, yan po, lack of manpower, tapos minsan yung supplies yan, kulang yung supplies namin for forms, inks and printers, yan. And more or less yung mga logistical na kulang sa registration. Opo. So far, attorney, ilan pa po yung ating mga hinahabol na bilang ng magpaparehistro? Yung target po natin, attorney. Po, ang target po natin siguro mga hanggang katapusan ng registration starting from October hanggang May. Siguro target natin mga additional 8,000 voters, registrants. Meron na tayong 2,000 nung October to December. Siguro mga 8,000 pang remaining would-be registrants. Alright. Pagkatapos, attorney, nitong pagpaparehistro, voters registration, ano na, attorney, yung mga susunod nitong mga hakbang? Especially po sa part ninyo sa COMELEC Naga, attorney. Opo, syempre po yung inantay pa natin yung calendar of activities galing sa COMELEC main office. Syempre yung calendar of activities, susundin natin yung pagkatapos po ng voter registration, approval, disapproval ng mga registrant, applicants, registration. Then, syempre, pagpasok ng election period at yung filing ng COC, Certificate of Candidacy. Then, yung campaign period. And, syempre, election day, tas training ng mga teachers sa election. Yan po ating mga succeeding activities pagkatapos ng registration. Alright po. So ito, attorney, mga remaining question na lang. Wala naman ba tayo, attorney, na babalitaan sa part ng mga kandidato natin na nag-premature campaigning, mga gano'n, gumagawa ng mga illegal dito sa ating pong area, attorney?
Sa ngayon, wala pa naman po tayong na monitor na violation sa election laws. Siyempre po yung ang kandidato magiging siya officially a candidate pagka-file yan ng kanyang COC. Dito sa barangay SK election, meron tayong premature campaigning violation pag ang isang kandidato ay magkakampanya hindi pa campaign period. Kaya once nag-file na siya ng certificate of candidacy, bawal pa magkampanya hanggang hindi pa dumarating yung campaign period. Kaya siguro pagka-file ng COC ng mga kandidato, saka na tayo mag-monitor ng premature campaigning. Yun. Very well said, attorney. Ito, attorney, bago tayo matapos, sige, kung meron akong nakalimutan, attorney, na itanong, baka may gusto kayong idagdag, attorney, sa atin pong tinalakay, ibigay ko sa inyo ang linya. And ano yung maiiwan natin, attorney, na mensahe sa atin pong mga nasasakupan dito sa Naga in terms of voters registration at kung ano pa yung mga dapat nilang gawin para po sa election. Sige po, attorney, ibigay ko po ulit sa inyo ang linya. Apo, inibitahan po natin yung mga hindi pa nakapagparehistro. Ang una po yung nag-iedad 15 to 17 years old. Mga SK minor, magdala po ng birth certificate for verification ng birth date ninyo. Then yung po mga 18 years old above, magdala po ng any government issued ID. Then sa new registration yan, yung mga magta-transfer rin, pwede na mag-transfer, pwedeng within Naga City. And at least 6 months residency sa bagong barangay. And pwedeng transfer from other city municipalities, papasok ng Naga City, at least 6 months rin residency sa Naga City. Then yung mga reactivation, yung 2 beses nang hindi nakaboto, naalis sa listahan, pwede na pong mag-reactivate. Then yung pang-apat natin, yung correction of entry. Kung may mga maling entry sa voting record ninyo, pwede magpa-correct. And yung change status, kung mag-change status, halimbawa signal to married. Yan po ang lahat ng ating mga ipaprocess na application. Bukas pong office namin, Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos po, may mga schedule po kaming satellite registration. Mag-announce lang po kami sa barangay. Yan lang po. Maraming salamat.